Kwentuhan Online. Ang first plus-size actress na naging box office sensation ay walang iba kundi si Cecile Inigo. Sumikat siya sa showbiz sa Pilipinas sa pamamagitan ng 1977 talent search para sa isang babae na gampanan ang papel na Dabiana. Isang matabang kaaya-aya ngunit magandang babae, batay sa isang karakter sa comics sa Hiwaga Comics ni Ed Plaza at Romy Gamboa. Ang Dabiana Talent Cum Beauty Search ay nakita sa TV at nang lumitaw sa screen ang medtech na graduate mula sa Mandaluyong upang ipakilala ang kanyang sarili, marami ang nagulat sa kanyang hindi pamilyar na pagkakahawig sa mabibigat na serial comics karakter. Nanalo si Inigo sa mga kamay ng paligsahan at mabilis na nilagdaan ng mga bituin ng produksyon, kaya maaari magsimula ang pag-film. Ang pre-publish para sa Dabiana at ang kaakit-akit na pagganap ni Inigo ay nakakuha ng mga manonood sa buong bansa at ang pelikula ay naging isang sertipikadong box office hit. Si Inigo na hindi kailanman pinangarap na maging isang star. Star na siya dahil sa kanyang figura, agad nang naging isang pambansang pangalan. Hindi lamang siya nagpatuloy sa paggawa ng mga sunod-sunod na Dabiana, Wonder Dabiana, Pamilya ni Dabiano at Dabiana at Barok, lahat noong 1978. Ngunit nais din para sa mga komersyo ng mga advertiser na nakita ng kanyang sapat na potensyal bilang isang epektibong endorser ng produkto. Sheraton Beds for playtime, bedtime, any. Ginawa niya ang Sharp supersized refrigerator na perpekto para sa kanya at hindi bababa sa dalawang kama, isa para sa Sheraton at isa para sa fold-away classic furniture, isang magaan ngunit matibay na natitiklop na kama, trays, mini stante, cart at bookcases. Hindi alam ng mga tao na tunay na nagmula si Cecile mula sa isang pamilya sa showbiz na kanibibilangan nina Stepdad Lauro Delgado, Victor Laurel, Tese Agana at Charlie Dabao na kanyang bayaw. Ngunit hindi niya kailangan dumaan sa proseso ng pagiging dagdag sa porta. Siya inilunsad kaagad sa isang nakastar na papel at siya ang bida. Patuloy na naging aktibo si Inigo sa showbiz at gumawa ng mga pelikula mula 80s hanggang year 2000. Madalas din siya nakikita sa TV. Ang huling pelikula niya ay ang Tusong Tusam noong year 2001. Mahal naman eh, 7,000 lang to eh. Pwede na yan. Pwede na to. Makakapunta na rin ako sa Maynila. Ano? Si Dabiana ay namatay noong March 17, 2005 sa Parañaque City, sanhi ng cardiac arrest mula sa komplikasyon sa diabetes. I-click lamang subscribe at notification bell button sa baba para lagi kang updated sa mga videos ko. Salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi.